What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Hindi na nga natutuwa ang mga retired men in uniform natin sa ginagawa ng mga pulpul na Quadcom na cite in contempt sa kanilang mga kasamahan na sina General Wilkins, PNP Colonel Grialdo at iba pa na itong si Colonel Nebria mga kababayan at General De Leon naglabas ng sama ng loob dito sa mga pag-cite in contempt nila sa kanilang mga kasamahan. Kung kaya naman ang kahilingan ng taong bayan, sana magkaisa ang bawat kapulisan at kasundaluhan at pagkaisahan ang mga ginagawang mali nitong mga pulpul na Quadcom. Na pati nga itong si Senator Bato hindi na rin nagustuhan ang ginagawa di umano nitong si Paduano. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung kaya naman ang wika ni Madam Maharlika, sana kumilos na talaga ang mga men in uniform upang puksain ang mga ginagawang kabangagan ng mga young guns nila Tambaliza Bonget. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Pinag-aaralan ng House Quad Committee kung irerekomendang sampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa nagpatupad ng drug war sa ilalim ng kanyang administrasyon. Alam nyo, matapos mong akusahan si Pangulong Duterte na siya yung center ng criminality, drug, siya yung mukha. Grabe, no? Sabi ni Akop, si Duterte daw ang mukha ng illegal na droga. Binabasa ko yung mga comment nyo nung topic natin yan kanina. Siya yung mukha ng kriminalidad. Tapos marami siyang pinagpapatay dahil sa droga. Mga di ba? Kayo rin na nagsasabi na marami siyang pinapatay ng mga inosenteng mga user lang. Kung sandamukal po ang Lemuel Susi, thank you very much sa 2 euros. Kung sandamukal po, yung pinapatay at natakot po, marami po natakot, yan po ang katotohanan. Kailan lang yan Hindi naman naganap yan 20 years ago para hindi namin matandaan. Kailan lang po yan. Si Duterte pa ang drug lord, kaya daw kinatay ni Duterte to eliminate competition. Kung drug lord po si Duterte, sabi nung isang nag-comment sa inyo, at pinatay niya yung mga adik, sino pa pagbebentahan niya? Kung in-eliminate niya, maski yung mga adik, kanino pa siya magbebenta ng droga? Yan po ang pinaka-imposible talagang akusan niyo Pinuno ng kriminalidad daw si Duterte. Grabe, no? Ibig nyo sabihin, sasaktan niya yung mismong business niya kung talaga siya yung drug lord? Bakit? Iba talagang utak nitong mga pulpul na Quadcom, Masiraan lamang ang mga Duterte na si Tatay Digong na nga ang naglinis, nagparaya, Sinugal ang kanyang pangalan para lang masugpo itong mga krimen, karahasan at droga. Siya pa ngayon ang binabaliktad. Ikalawang tanong, presidente na siya, mangangamuhan pa siya sa mga drug lord? Ibig nyo sabihin, bilang presidente, pagtatanggol niya, kung gustong magkamal ng pera ni Duterte, bilyon-bilyon po, daang bilyon po ang pwedeng nakawi ng presidenteng matalino. Yung mga bobong presidente nga, nakakapagnakaw Ang tali-talino ni Duterte, wala sa ugali niya Nakita niyo yung lifestyle, Pakita niyo lang po yung lifestyle, makikita niyo po kung magnanakaw ang isang tao. Correct. Kung yung dati ka lang naka-tricycle, o gimmick lang siguro yan na nagta-tricycle. Tapos biglang ikaw ay may mga bag na ng mga nagagandahang bag at nagmamahalang mga bag. Lahat ng uri. Dinaig pa si Pacquiao Si Jinky Pacquiao, isang brand lang yata Dati ka nagta-tricycle, tapos biglang may mga bag ka na ng mamamahalin. Lifestyle po yan. Nakita nyo bang lifestyle ni Tatay Digong? Yan ba, drug lord? Naknang po pa. Hindi pa siguro kayo nakakita ng drug lord. Huweteng lord lang po siya. Big time na. Huweteng pa lang yun. Drug lord pa kaya? Mga simpleng, bakit po, Bakit po kinakailangan na paghinalaan nyo na drug lord si Tatay Digong? Wala na nagdodroga nung panahon ni Tatay Digong. Di pinatay niya yung sarili niyang negosyo. Mga ugok talaga itong mga to. Ngayon, despite ng akusasyon, ano sinabi? Pinag-aaralan ng House Quadcom kung sampahan. Ibig sabihin, in-announce nyo na siya yung drug of all drug lord o kung ano pang krimen, siya yung sentro ng krimen ng Pilipinas.
Wala kayong balak sampahan ng reklamo? Anak ng tinapay naman. Yan po ang pagpapatunay na yung ginagawa nyo ay hindi naman totoo yung sinasabi nyo. Saan ka nakakita? Siya na nga yung pinaka-mastermind ng lahat ng krimen. Mapadroga, mapapogo, at kung ano-ano pang krimen ng pagnanakaw. Ha? Tapos, hindi nyo ire-recommendang sampahan ng kaso? Anong gagawin? Tutungangaan? Pucha, hindi ka panipaniwala. So, ibig sabihin, kung ayaw nyo sampahan ng reklamo, paninira lang yan. Tinitiyak nyo lang na wasak ang pamilyang Duterte para hindi manalo si Sara sa 2028. Tama. Hindi naman si Duque yan eh. Naaangal na, winarak nyo na kami! Hindi po. Duterte po yan. Papala, gaganti. Baka nakalimutan nyo, tignan nyo, sa dami ng supporter ni Duterte. Sikat pa rin. Sa inyo hindi naniniwala. Kayo ang lumalabas na sinungaling. Puta, drug lord ba yun? Pinagkakatay nga lahat. Yan ang pinaka-imposible nyo sinabi. Sa lahat. Pinaka-imposible. Okay. Alam nyo, hindi na po nakatiis, no? Si Colonel Nebreja. Dahil po sa ginagawa pag-contempt. Ang sipag naman po ni General Wilkins na... sino ba yung General? Si Wilkins o si Nebreja? Nalito na ako. Ang sipag naman po niya, sumasagot po lahat. Tuwing nakikita ko po, nag-guess yan si Nebreja. Hindi naman po siya naglulubay, no? Kinontempt po siya. Kinontempt po si General Wilkins dahil hindi po gusto yung sagot. Hindi po dahil sa hindi sumasagot, hindi nakikipagtulungan. Ayaw nyo lang yung sagot. Grabe naman kayo. Kaya po, ewan ko napakarami na pong retired general. Yan si General De Leon, ito po si Captain Dado. Minsan gusto kong tanongin si Captain Dado, bakit kapitan lang po kayo? Mamaya nga, pag nagkausap nga kami niyan. Eto pala, nagsalita rin si Colonel Bato tungkol po kay General Wilkins. Sabi po ni Senator Bato, excuse me po, Mr. Congressman, you are so fond of citing in contempt people who don't give into your desires. Your abuse of power is not unlimited. Wilkins' track record in law enforcement is unblemished while you have a history of destroying this country. Yan po ang address ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito po kay Paduano. Kilala naman po natin si Paduano, no? Bakit sinabi po yan ni Senator Bato na may history si Paduano ng destroying this country? Kita niyo po? Talagang mga hindi ako nagkakamali, mataas na pinuno ng ABB yan, no? Si Paduano. Hindi po, senador na siya ngayon. Siyempre, mas mataas yung senador kayo. Biruin mo. Ngayon po, baliktad eh. Ha? Marami na po mga retired general, colonel, mga retired PM mayors na very vocal na. Pero ito po, si Nebreja, hindi na po siguro nakatiis. No? Si Nebreja po ay active na MMDA. Kung hindi ako nagkakamali, active pa yan. Di ba? Okay. Ito po yung sinabi niya. Mr. Congressman, there are men who live by a code. Makinig kayo kayo sa Quadcom. Mr. Congressman, there are men who live by a code. My honor is my life. Take away my honor and my life is gone. Ganyan pala yung nila, no? Yung mga honorable. Kaya po bigla ko lang naalala si General Angelo Reyes, 'di ba? Pinahiya ni Trillanes doon sa Senate hearing. 'Di ba anong ginawa ni General Angelo kung yung honor, eto pala yung honor, no? My honor is my life, take away my honor and my life is gone. Ngayon mas nauunawaan ko na kung bakit nagpatiwakal si Angelo Reyes eh. Kung yung honor niya ay winakasan na nito ni Trillanes sa Senate hearing, no? Pero ito po, kita nyo, dating mga mga kalaban ng pamahalaan. Sila po yung mga mahilig mag-contempt, sila yung mahilig magpakulong. Sa Committee on Good Governance naman, 'di ba? Ang nagpakulong kay Attorney Lopez. Ito naman si Franz Castro na kasalukuyang convicted bukod sa involvement niya sa Makabayan Black.
Kaya nga wika ng taong bayan, Sir Badong, baliktad na, no? Ang mga inosente, sinasite in contempt, pero mga kriminal, ayan, labas-masok pa sa loob ng Malacanang. Okay, tuloy natin. D.G. Wilkins has repeatedly risked his life for our country as a police officer and a PDEA officer. And you, Mr. Congressman, where do you stand? What code do you live by? Have you fought? Have you fought or for or against our country? Just because you can't handle the truth, you will already cite him in contempt. Yan po ang pahayag ni Edison Bong Nebrija, dating colonel, at ngayon kung hindi po akong nagkakamali ay nasa MMDA. Siya po yung mga pinakamatapang na nanghuhuli sa MMDA. Mga active po sa serbisyo to, no? Kasalukuyang pamahalaan, hindi na po nakatiis sa ginagawa nyo, contempt dito, contempt dun. Talagang kahit po ma-risk na yung kanyang malamang matanggal na to sa MMDA. Alam niyo naman, mga pikon yung mga tao na to. Lahat ng kumakalaban sa Quadcom, pinaparusahan. Malamang ito si Nebrija. Matapos na rin ang pamamahala nito sa MMDA. Pero, sabi niya nga, my honor is my life. Take away my honor and my life is gone. Ibig sabihin, hindi na nyo talaga matiis. Tinitake niya yung risk na pwede na siyang tanggalin sa MMDA. Anytime, dahil po dyan. Sa pakikiisa niya. Lahat po sinasagot ni Wilkins Pag hindi nyo kursunada, alam ko po yung mga kinokontempt, yung hindi ka nagpa-participate. Nung araw sa Senate hearing, meron lang po sinasabi yung mga tao ron. Ano yung sinasabi nila? I cite my rights against self-incrimination. I invoke my rights against self-incrimination. Hindi nga siya nag-invoke na kahit na anong rights. Pero meron po silang karapatan na manahimik kung ayaw nilang sagutin. I invoke my rights. Ngayon, di na nga natin naririnig yun Kahit sumasagot, nagsisinungaling ka. Ikukontempt kita. Putak. Ba't hindi kayo ganyan katapang kay Duterte? Tatayuan kayo ni Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, kung hindi nyo ako pakikinggan, aalis na ako. Ganyan. Wala nga kayo sa kalingkingan sa tapang nila. Tignan nyo si Colonel Grijaldo. Inaresto, di ba? Yan ang breaking news natin. Nung time na yon, sabi ko sa iyo, meron tayong close kay Colonel Grijaldo, ating puting ahas. Kaya naiulat natin sa inyo yun, nag-breaking news tayo ng arresting officer nasa ospital. Asan din si Colonel Grijaldo? Nandyan kung saan dinitin si si Attorney Zolaika Lopez. So ano ngayon? Ang mga Pilipino, mapagbigay, mamawain, kaputahan yan, mga palaga. Enough is enough. Asan na yung mga men and women in uniform? Tingnan yung kabaro nyo, si Grijaldo. Dahil ibinokelya niya na si Fernandez at si Abante, okay, ay inuutusan siyang mag-agree sa mga kasinungalingan nila. Anong napala? Officer yan, police yan, may ranggo. Tignan nyo si Wilkins Villanueva, may ano yan, kumbaga may what do you call it? May sinabi, may influence sa mundo ng mga kapulis, ng mga uniform personnel. Ginaganito ng mga rebelding NPA, ng mga demonyo sa Bureau of, sa Congress. Ano na lang kayo? Ano na ginagawa ng mga nasa EDSA? Ang kachit pa naman. Ganyan, ngak-ngak na lang sila ng ngak-ngak. Hindi naman dagdagan natin. Punyeta, kulang pa. No, seriously. Kulang? Ay, kulang. Wala naman yan. Nasa EDSA na mga yan, makapag-lipstick nga. Buti na lang ito, hindi ko ninakaw sa Kaban ng Bayan. Ano bang tatak nitong lipstick na to? Dior pala ito. Lipstick na lang tayo. Patis may alindog ako noong nakaraan, nag-podcast. Ganun na lang ba kayo? Nurses, doctors, teachers, whoever you are, construction workers, tricycle drivers. Ayaw nyo makipag-rally, no? Ayaw nyo lumabas sa bahay kasi, paulit-ulitan naman yan. Lahat naman yan sila magnanakaw. You know that kind of fucking reasoning? Pang ano yan? Pang walang pagmamahal sa bayan. Ibig sabihin, hinahayaan mong binababoy ka. It's the same thing kayo mga kapulisan, kayo mga kasundaluhan, yung mga tao ni, tignan nyo, ginagamit ang power ng Kongreso sa panggigipit sa mga abogado, sa mga general. Kung may mga kaso yan, kasuhan. Kasi yung in aid of jutang genius legislation, they're there para mag-imbestiga, para mag-craft ng laws, ng bill, para sa ikakaluwag ng bayan.
Pero what they're doing? Contempt. Ginagamit nila yung power of contempt para sindakin ang mga uniform personnel. Look at Garma. Nasaan na si Garma ngayon? Na nagsinungaling dyan. Anong sabi ng DOJ? Nahuli dito sa San Francisco? Dahil what? Paso ang visa? Expired. Di ba yun ang palabas ng DOJ? Ginagawa kayong tanga. Syunga. Walang sino mang makapasok sa Amerika na expired ang visa. Mga julul. Huwag mahihiyang magtanong. Yan po ang sabi ng ina ng ating butihing Senador Grace Poe sa isang commercial para sa brand ng gamot. Kaya naman, Ginoong Pangulo, tumatayo po ako ngayong araw na ito para magtanong ukol sa personal and collective privilege. Noong nakaraang Biyernes po kasi, nagkaroon ng pirmahan ng isang kasunduan ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, Development Bank of the Philippines, DBP, at Tingog Party List. Panoorin po natin ang naging news report sa ating state-sponsored news channel, PTV Philippines. Asahan ang mas marami pang health facilities sa rural areas. Yan ay sa pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng Development Bank of the Philippines at Tingog Party List na bubuo sa Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program. Rural Financing Health Development Program. Yan daw po ang tawag nila sa proyekto na kanilang gustong i-implementa sa bisa na kanilang naging kasunduan. Mas maraming health facilities sa rural areas, realization ng Universal Healthcare Act, at reduction ng mortality at morbidity rates sa pamamagitan ng pagtatayo ng primary healthcare facilities ang kanilang layunin. According to Tingog, the MOA design which outlines their program is intended to address the gaps in healthcare infrastructure in rural areas. They further claim that it facilitates the construction, expansion, and upgrading of hospitals and clinics, as well as acquisition of much-needed medical equipment. Ayon sa kumakalat na unsigned copy of the MOA, the obligations of Tingog Party List are the following: shall assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program. Number 2, shall provide complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital. Number 3, shall provide the necessary support in financing health expenses of the patients through its medical assistance program. Ang tanong ko po ngayon, alin po ba sa ating mga ahensya ng gobyerno ang in charge sa healthcare infrastructure? Anong ahensya po ang nakakapagbigay ng technical assistance patungkol sa mga usaping pangkalusugan? Anong ahensya po ng gobyerno ang nangangasiwa ng ating mga local government units? Ang PhilHealth ba? Ang DBP ba? O ang Tingog Party List? Correct. Sa taon-taon nating binabalangkas ang national budget, ang Department of Health lamang ang nakikitaan ko ng programa patungkol sa mga health infrastructure. Under the 2025 National Expenditure Program of the Department of Health, the DOH has a program called Health Facilities Enhancement Program, or HFEP. Funds for its HFEP shall be used for the construction, upgrading, or expansion of government healthcare facilities, among others, with priorities in the universal healthcare sites, geographically isolated and disadvantaged areas, including the upgrading of facilities for COVID-19 response and equipping and construction of ongoing projects. In the implementation of the infrastructure projects under the HFEP, the DOH may enter into a MOA with the appropriate government agency or local government unit that has the capability to implement the project. In addition, the DOH has the mandate to provide technical assistance, consultation, and advisory services to stakeholders regarding health facilities regulation. More to the point, it is the DOH which issues the so-called certificate of need whenever a government or private entity desires to establish a new hospital. Kaya naman, nakapagtataka para sa akin, bakit kaya hindi na isama ang DOH sa isang programa na sa ating pagtingin ay bahagi o naugnay sa mandato nito. Modesty aside po, isa po akong doktor. Ngunit, Doctor of Philosophy po or PhD, hindi po Doctor of Medicine or MD. Hindi po ako isang health expert. Pero mukhang hindi naman po ata kailangan ng isang doctorate degree o kahit college degree para masabi na mas angkop na mga health expert
o ang DOH ang mamamahala o kaya naman ay kasama sa mga programang may kaugnayan sa kalusugan. Hmm. Bakit kaya mas pinili ng DBP at PhilHealth na makasama sa kanilang MUA ang isang party list kaysa Department of Health? Gusto ko rin Grabe. pong malinawan. Sa isang banda, nakakapagtataka rin po kung Baka yan talagang hangarin ng Timog Party List na gusto nilang imaniobra ang pondong nalalakap sa PhilHealth na hindi lang sila nag-a-assist kundi sila na ang mamahala. Grabing larong politika yan. bakit hindi rin mas pinili ng DBP at PhilHealth ang Department of Interior and Local Government na siyang may mandato to exercise general supervision over local government units. Mas may kapasidad ba ang Tingog Party List kaysa DOH at DILG para mag-assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program intended to rehabilitate, expand, or construct LGU hospitals? O kaya naman ay makapag-provide ng complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital. Sa huli, Ginoong Pangulo, ang tanong ng lahat sa kasunduan na pinirmahan ng PhilHealth, DBP at Tingog Party List. Legal ba ito? Ethical ba ito? Hinaluan at hahaluan ba ng politika ang mga programang pangkalusugan? Hmm. Masasabi ba Yun natin nga. na ito'y purong ethical at legal at walang halong agendang politikal? Mayroon po bang nalalabag na batas kagaya ng mga paratang ng ibang mga nakapansin sa timing ng programang ito? Hindi po tayo kailanman tutol sa pagpapalaganap ng mga proyektong makapagpapabuti ng sitwasyon ng kalusugan ng ating mga kababayan. Pero sana naman ay naayon sa batas ang papapatupad nito. Kung hindi natin pupunahin ang mga ganitong gawain na may akusasyon ng irregularidad, para saan pa ang pagiging mga mambabatas natin? Noong nakaraang budget deliberation lamang po natin ng 2025 budget, nabigyan pansin naman po ang kahalagahan ng pamumuhunan sa kalusugan ng ating mga mamamayan. May mga kasamahan din tayo na nagtanong na kung epektibo ang ating mga batas na may kaugnayan sa kalusugan, bakit marami pa rin ang pumipila sa Senado para humingi ng medical assistance? Nakakalungkot po na tila inaasa sa politika ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Samantalang ito ay isang batayang karapatan na hindi na dapat ipinaglilimos kaninuman. Correct. Kung magsasagawa po ng pagdinig ang ating Senate Committee on Health and Demography patungkol sa MUA ng PhilHealth, DBP at Tingog Party List, asahan po ninyo, hindi po ako mahihiyang magtanong. Maraming salamat. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.